Madali lang mag-transfer ng money, P-Maya to GCash. Puntahan natin ang P-Maya. Pagkatapos, sa bank transfer tayo. Pagkatapos nating mabank transfer ang P-Maya, i-search natin ang GCash. Scroll up lang tayo, hanapin natin ang GCash. So, hanapin natin ang GCash dito sa bank transfer. Pagkatapos natin mahanap ito, is dito na tayo. Punta natin ang amount. Actually, meron siyang charges fee na 10 pesos. Pero magbabago pa rin yan, depende sa inyo. So, ang lahat ng money nandyan sa P-Maya ko is 1,000. Tapos, hindi ko siya mabubuo na withdraw kasi meron niyang service fee. Kaya, ginawa ko na lang siyang 985. Okay, dahil merong charges fee na 10 pesos. Then, butangan ako na fund transfer. Ang ibutang ko sa purpose. Then, account details. Yung number ko doon sa aking GCash. Then, account name, ang pangalan ko sa aking GCash full name. So, pagkatapos, mga mima ko, na ma-fill up ang ating details is so, ayan, okay na yan. Pindutin lang yan natin continue. So, ayan na nga. Na-transfer na nga dyan. So, as you can see, na-transfer na nga natin sa ating GCash ang ating laman ng ating P-Maya. So, ngayon po is, so, ayan na po. Nanghihingi sila ng one-time PIN. So, i-verify lang yan natin, guys. Ilagay natin ang ating PIN na galing sa P-Maya. Grabe ka protective ang P-Maya, mga mima ko. Kasi magbibigay sila ng PIN sa ating Gmail or ating number. So, ayan mga na-proceed na nga natin. Wala na, zero na ang ating P-Maya. So, puntahan naman natin ngayon ang ating GCash. So, ayan ang ating GCash. Open lang natin. Wala kasi yung laman noon. Pero ngayon, meron na kasi nakapag-transfer na tayo. So, ayan na nga. Na-transfer na nga natin ang ating laman ng P-Maya through GCash. So, tingnan natin mga mima ko ang ating laman. So, as of now, meron na tayong 986.93. So, ayan na nga. Dahil meron nga service fee, hindi natin makukuha ng buo ang laman ng P-Maya. So, yun lang. Salamat at sana nakatulong.